Hello, kakagising ko lang. May nabasa akong kaninang post ng hindi ko kilalang tao. Ang topic na yun ay tungkol sa mga kapahamakan, tungkol sa pagtataksil, like Judas Iscariote. Basa ko doon, hindi ko naman siya memorize lahat pero ang punto which is napakaayos, napakaganda. Pwede mong i-apply sa maraming bagay. Nakita ko doon at sa isip ko ay, sino kaya ang taong to? Ang gaganda ng pananalita, ang ganda ng pagkaka-arrange niya ng mga text. Kung sa bibig pa yan, napakaayos ng pananalita niya. Yung ano niya, ang salitang lumalabas sa kanyang bibig ay maayos talaga. Pero yung sumagi naman sa isip ko ay, ika lang, yun ko nga ang profile na ito. Pagtingin ko, protestante pala, wag na. Mas lalo akong mapapahamak sa'yo. Dahil ang topic niya ay which is tungkol sa mga kapahamakan. Wag na. Dahil lumalabas na siya lang din ang tinamaan sa mga bagay na pinagsasabi niya. Maganda naman sana. Kaso, once na may mga contradictions at inconsistent, wala na. GG na. Wala na yan. Dapat, once na makarinig ka ng, kahit hindi na sa pamamagitan ng pananalita, kundi sa pamamagitan ng mga post, captions, text, kapag makita mo yung taong nagtuturo, which is walang kredibilidad, no integrity, no authority to teach, ibig sabihin ay nag-isip-isip ka na dahil mas lalo ka lang mapapahama. Pero kung sakaling namang tingin ko sa profile niya, sa photos niya, siya ay may autoridad ng simbahan, like yung mga tineturo niya which is base sa turo ng simbahan, magisterium, teaching authority, hindi naman niya diretso ang sinasabi pero halatang may teaching authority at yung may line of succession takes back into the history connected to the apostles which is may authority galing sa Diyos. Galing sa Panginoong Diyos, di ba? Yun yung dapat paniniwalaan dahil siguradong hindi ka dadalhin sa kapahamakan. Dahil hindi naman lahat na gagaling magsalita, napakatamis magsalita, yung sa tingin mo, totoo talaga, tunay talaga. Hindi lahat ng mga kanyang mga bagay ay ang katotohanan na nasa likod nito ay mo silang mga guro o mga nagtuturo sa social media, mga influencer. Ang iba dyan ay sila mismo tinatamaan sa mga verses na ginagamit nila upang mangaral o di kaya manglinlang o di kaya manguto o mangakay ng mga bagong membrong walang kalam-alam o inosente o mga membrong bulag. Pero kung ikaw mismo nakasaksi, ikaw mismo ang nag-research, ikaw mismo nanaliksik, which is sa tingin mo naman ay lehitimong guro, o di kaya kahit ipasalagay natin na vlogger, influencer, o di ba pang mga commentator sa social media, yung mga nagre-react, kung sa tingin mo ay may otoridad o walang contradiction, lahat logical, lahat may batayan, lahat may ebidensya, may proofs, both Bible and history, wala tayong problema dyan. Dahil siguradong hindi ka naman ipapahama. Magaling magsasalita, magaling magpaliwanag, lahat may pruweba, may ebidensya, both Bible and history, both teaching authority and line of succession. Ikumpara mo naman sa ibang mga bagay which is patong-patong i-compare pagbabasihan, malahat lang contradiction. Ibig sabihin niyan ay tama ang taong ito, mapagkakatiwalaan ng mga taong ito, mga vlogger na ito. Dahil alaman naman natin na hindi lahat ng mga vlogger ay nagsasabi ng totoo. Yung iba lang naman ay hindi na mahalaga sa kanila kung totoo, tama, masama o mabuti ang mga sinasabi nila. Sa kanila ay alam nyo na. Basta ganito na lang, magsuri kayo ng mabuti without emotional bias. Just use your critical thinking, logic, gamitin mo lang yung tak mo, ipag-iisip mo. Research ka both history, trace back to the apostles, kung konektado ba ito. Kung hindi, siyempre mag-isip-isip ka na dahil duda-duda naman, di ba? Kahit di mo naman sabihin ng diretsaan. Alam mo na yan. Kaya ingat sa pinakinggan mo sa social media dahil hindi lahat ay totoo. Yung iba ay ano lang, siguro just trip lang nila. O di kaya ay gusto lang nilang maghasik ng lagim. Ayun lang, trip nila. Dahil may mga sikta talagang sadyang itinayo. The purpose is to destroy the truth, to twist the truth, to deceive many. Yan lang yung purpose nila.